No? Mm. So sa akin, ang interpretasyon ko dyan, wala siyang pakialam sa kasong yan. Opo. Attorney, bago po yung confirmation of charges hearing, nagpalabas po ng pahayag, mensahe ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kumbaga kung susumahin mo lahat, ang pinaka punto niya is accepted na niya kung ano ang magiging sitwasyon o magiging kahihinatnan ng kanyang kaso. Whether tanggapin, i-confirm o hindi. Baga, ready na siya anytime. Kahit na magtagal siya sa ICC dahil lang po sa kanyang, baga inaalay niya yung buhay niya. Ano po yung dating po para sa inyo doon sa kanyang naging mensahe at hindi po pagdalo dyan po sa confirmation of charges hearing? Well, Jade, with all due respect, ibang pagkakaintindi ko doon sa sinabi ni Tatay Digong. Ang pagkakaintindi ko doon, hindi niya kinikilala unang-una ang jurisdiction ng hukuma. Walang karapatan na siya'y litisin ng ICC dahil hindi nga tayo miyembro na. At sa katunayan, hindi lang walang jurisdiction ng ICC, yung pamamaraan na kung paano nakuha ang kanyang pagkatao ay illegal din dahil ito ay sa pamamaraan nga ng kidnapping na isang illegal na pamamaraan. At dahil dito sinasabi niya na tanggap na niya ang kapalaran na niya, nais na lang niyang respetuhin ang hukuma ng kanyang kapayapaan sa kanyang selda dahil bagamat siya ay nasa malayong lugar sa kanyang Pilipinas, alam naman niya, alam nating mga Pilipino na ang puso niya ay narito sa ating bayang Pilipinas. No? So sa akin, ang interpretasyon ko dyan, wala siyang pakialam sa kasong yan. At sa tingin niya, ay talaga namang tutuluyan siya. At tama naman si Tatay Digong kasi hindi kami nagkakausap, pareho pa rin kami ng pag-iisip. At sa tingin ko sa mulat mula, kaya naman pinumpuruhan si Tatay Digong dahil unang-una, pinupulaan ang ICC na ang hinahabulang nila ay mga akusado galing sa Africa. Noong panahon ng isang African ang prosecutor, kaya sabi ng African, sige, habulin ko isang non-African na si Tatay Digong. At ngayon naman, dahil dun sa huling Assembly of State Party, talagang tinatanong na nila ng mga miyembro ng ICC, mga estadong kabahagi ng ICC, kung meron pa bang dahilan para magpatuloy ang ICC dahil wala naman silang kaso, dahil lahat ng mga nasasakdal, gaya ni Putin at ni Netanyahu, hindi naman nila nahuhuli, importante na magpatuloy ang paglilitis ni Tatay Digong nang sa ganon ang mga sweldo ng mga mahistrado, mga prosecutors at ibang empleyado ng ICC ay magpatuloy dahil wala na silang ibang kaso. Kaya nga po sa mulat-mula, ibang remedyong aking sinasuggest at itong remedyo po ay labas ng ICC. Pero hayaan na po natin that has been discussed with the family and firmly rejected, and let's just proceed with the trial. Opo, dahil tanggap na yung kapalaran, baga masasabi ba nating legal strategy din po ito ng dating Pangulo, Attorney? Well, sa tingin ko nga, dapat pag-isipan ng team at saka ng pamilya kung dapat pa silang sumapi dito sa paglilitis na ito. Dahil kung si Tatay Digong tanggap na walang mangyari dito sa paglilitis dahil unang-una, wala naman talagang jurisdiction na hukuman nito, bakit pa natin bibigyan ng credence? No? Lalong-lalo na tingin ko nagiging malinaw ngayon na bagamat kauna-unang araw pa lang, talaga magiging desisyon ay dapat tumuloy sa full-blown trial. At kapag tumuloy sa full-blown trial, dahil kinakailangan nga nilang mag-survive as an institution by convicting ang mga akusado. No? Alam mo, this is a matter of record. Japan as the biggest donor of the ICC, nagprotesta sa Assembly of State Parties na hindi sila masaya na as biggest donor, hindi nakaka-convict ang ICC. Kaya yung kaso ni Tatay Digong, this is an existential issue. Nakasalalay yung pagpapatuloy ng ICC sa pagpapakonvict kay Tatay Digong. Kaya wala akong nakikitang remedyo dito sa ICC. Opo. Linawin ko lang, Attorney. Sa inyo po, para po sa inyo, mas magandang wag na lang mag-participate tulad po ng sinasabi po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nga, tanggap na niyang kapalaran. At the same time, alam na ninyo yung magiging direksyon po nitong kasong ito. Well, kung ako po ang tatanungin, pero wala naman nagtatanong sa akin. So, bakit ko pa bibigyan ng kumbaga semblance of legitimacy yung morong-morong trial na yan, no? Alam na naman natin ang kahihinatnan na yan. So sa akin, malinaw na po na mayroong script na sinusunod at ang script po ay talagang hindi nila palalayain si Tatay Digong.